Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Sorsogon Division Schools Press Conference kasalukuyang dinaraos sa Donsol National Comprehensive High School. Captain's Peak Resort sa Bohol, nagsara. Malawak ang sistema ng abuso at panggagahasa ng Russia, ikinabahala ng komisyon ng UN. Mainit ang naging pagtanggap at paggunita ng busil sa chest ng buwan ng kababaihan sa pamamagitan ng Zumba. Hit song na Selos may copyright issue, ligwak na sa mga online streaming platforms. Marina Summers nanalo ulit. Di pa kabog sa RuPaul's Drag Race UK versus the World. Cardi B napaluwa, hindi kinaya ang balot. Live mula sa Bicol Network Center, ito ang Media ng Bayan! Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito ang Media ng Bayan. Tinood, marhay, asin totoo sa serbisyo. Sa unang Sorsogon Division Schools Press Conference, kasalukuyang dinaraos sa Donsol National Comprehensive High School. Ang mga mananalo naman sa nasabing patimpanak ang siyang makikilahok sa nalalapit na RSPC. Para sa mga detalye, narito live si Jea Del Yomas. Jea? Maraming salamat, Jamie Danao. Ako ay kasalukuyang nasa Donsol National Comprehensive High School kung saan gaganapin ang Sorsogon Division Schools Press Conference ngayong ika-20 ng Marso hanggat ika-21 ng Marso 2024. Ito ay alinsunod sa Batas Republika bilang 9079 o mas kilala bilang Campus Journalism Act of 1991. Ang naturang Division Schools Press Conference ngayong taon ay may temang Campus Journalism, a channel for learning recovery, educational reform, and social transformation. Layo nitong presko na pagtibayin ang intelektuwal na pagkausisa at holistic development ng mga batang mamahayag. Ayon sa isang school paper advisor na si Miriam Blestitera, ang kanilang paaralan umano ay nagsagawa ng intensive training bilang paghahanda sa paligsahang ito. For the Gubat National High School, the preparation as usual, nagtitrain kami with the student journalists for at least 2 weeks before the contest. Pero before yung intensive training na 2 weeks, we are advising rather the coaches na magsimula na ang training individually kahit na wala pang intensive training. And during the training itself, so na-excuse yung mga bata for the whole day. Tapos nag-stay sila sa isang venue like sa multipurpose building and maghapon doon sila nag-train. Like we also conduct mini press con para doon sila kumuha or kumalap ng information para isulat na balita, feature, then for the collab, for online yung sa layout, pinapractice din doon. Tapos photojourn as well. Yung mga photojourn namin, we expose them doon sa school muna. Tapos eventually sa labas like sa market para at least they're exposed din sa sa actual setup if ever na kung halimbawa sa market yung kukunin na subject for the contest. Higit pa rito ang mga magwawagi sa DSPC ay siya magpapatuloy sa RSPC. Kaya naman nakadama ng kaba ang isang campus journalist na si Gwen Enahe. Sa aking personal na opinion, nung makita ko yung mga contestants, super dami nila kaya naka-feel ako ng pressure and naisip ko kung makakayanan ba makasabit sa mga rankings pag awarding na. And I think normal lang na kabahan kasi part siya sa contest and I hope na maging okay ang results ng mga contest and I hope all contestants will do their best. Ang mga inaasahang makakakamit ng una hanggang ikatlong gantimpala para sa individual competitions at ang makakakamit naman ng unang gantimpala sa group competitions ay siyang magpapatuloy sa Regional Schools Press Conference sa Iriga City na gaganapin ika-8 hanggang ika-11 ng Mayo 2024. Ito si Jea Angela Del Yomas, nagbabalik. Maraming salamat, Jea. Nagsara ang Captain's Peak Resort sa Bohol matapos kumalat ang larawan nito sa gitna ng Chocolate Hills. Nakatanggap ito ng pagbabatikos mula sa mga netizens at pinaimbestigahan. Live mula sa Bohol, nakatutok si Loren Fard. Noong Huwebes 14 ng Marso, ang controversial na Captain's Peak Resort sa Sagbayan, Bohol ay nagsara matapos bawiin ang business permit nito.
Nag-viral sa social media ang resort na kung saan ang istruktura nito ay nasa loob ng protected zone ng Chocolate Hills. Nakatayo ang resort sa Barangay Libertad Norte sa Sugbayan, Bohol na pag-aari ni Edgar Buton na isang kapitan ng barko. Ayon sa kapatid ni Buton na si Julieta Sablas at namamahala sa resort, nabigyan sila ng kaukulang permit mula sa mga pinauukulang ahensya bago nila ito itinayo na may kasamang malaking swimming pool. Ayon kay Julieta, taong 2018, nang bigyan sila ng DENR Protected Area Management Board ng permit para magtayo ng commercial area sa lugar. At sa sumunod na taon, nakakuha naman sila ng business permit mula sa lokal na pamahalaan ng Sagbayan. Taong 2005 nang mabili umano ng kanyang kapatid ang 6 na hektaryang lupain na may kasamang 3 burol o maliit na bundok, 3 hektarya nito ang pinagtayuan nila ng resort. Hindi umano maganda ang kalidad ng lupa sa lugar kaya hindi maaaring pagtaniman. Dahil dito, sinimulan na nilang itayo ang resort at noong 2022 binuksan nila ito sa publiko. Binawi ni Mayor Subayan Restituto Suarez III ang business permit ng resort matapos malaman na may temporary closure order na in-issue ang DENR noong Setyembre 2023. Ipinahayag ng resort sa isang abiso na ipinapatupad nito ang iba't ibang eco-friendly initiatives para mas mapabuti ang kalagayan ng resort. Giit naman ng pamahalaang panlalawigan ng Bohol na susuriin ang iba pang nakapagtataka na istruktura na itinayo sa Chocolate Hills. Simula sa Budagta sa Carmen Town na isang camping ground na may hagdang kahoy mula sa paan ng bundok patungo sa tuktok. Ang issue ay nagdulot ng malaking pag-uusap sa lugar at maging sa buong bansa kung saan marami ang nagsasabing sinisira nito ang kagandahan ng kalikasan, partikular ang iconic na Chocolate Hills. Nagbabalita, Loren Fajardo. Maraming salamat, Loren. Malawakang sistema ng abuso at panggagahasa ng Russia, ikinabahala ng Komisyon ng UN sa pagbabalik ng Media ng Bayan. In a world of endless possibilities, where knowledge is power, shouldn't every child have the same chance to thrive? Old-fashioned thinking often limits us, perpetuating stereotypes that hold us back. But it's time for a change. In the school band, who said only men can play the drums? We believe in breaking barriers and embracing inclusivity. Education should be a level playing field, free from gender biases. We should encourage curiosity, ambition, and the pursuit of knowledge, regardless of gender. Together, let's celebrate the spirit of International Women's Month and empower every girl to reach for the stars. Because if we break the barriers, we unlock boundless potential for all. Empower women, transform futures. Hashtag break on stereotypes. OPPO. Ang Komisyon ng United Nations na nag-iimbestiga sa Ukraine ay pinahayag ang kanilang pag-aalala sa maluwakang sistema ng pang-aabuso at pag-torture ng Russia sa mga bilanggo ng digmaan sa Ukraine. Natagpuan ng Komisyon ang ebidensya ng pag-agahasa at paggamit ng electric shock sa mga bilanggo. Sinabi ng COI Chief na ang Russia ay lumabang sa pandaigdigang batas ng humanitaryo. Nakatutok, Karil Peña Rubio. Noong 15 ng Marso, isang komisyon ng United Nations ang nagpahayag na nakalikom sila ng higit pang ebidensya tungkol sa malawakang sistema ng pang-aabuso at pag-torture ng Russia sa mga bilanggo ng Ukraine. Ang mga banta ng paggagahasa at paggamit ng electric shock sa mga lalaki ay naitala sa mga ebidensyang ito. Nagpahayag na pag-aalala ang Commission of Inquiry o CUI sa patuloy na paggamit ng mga pampasabog na armas ng Russia sa mga lugar na pinamamahayan ng sibilyan. Sinabi ni CUI Chief Eric Moss, ang ebidensya ay nagpapakita na ang mga otoridad ng Russia ay nagkasala sa paglabag sa pandaigdigang batas ng humanitaryo at mga kaugnay na krimen sa digmaan. May mga ulat na ang mga bilanggo sa Ukraine ay kumakaharap sa matinding gutom,
na nagresulta sa kanilang pagkain ng hindi pangkaraniwang pagkain tulad ng sabon, bulate at natirang pagkain ng aso. Isang sundalo naman ng Ukraine ang pinagtatadyakan at pinapagawa ng paulit-ulit na pagtalon sa isang sugatang paa. Natuklasan din na ilegal na inilipat ang mga bata ng Ukraine sa mga lugar na nasa ilalim ng kontrol ng Russia. Dahil sa mga natuklasang ito, nagpasya ang Human Rights Council na palawigin ang mandato ng komisyon bilang suporta sa Ukraine. Mahalagang magpatuloy ang investigasyon upang makakuha ng mas maraming ebidensya na magpapatibay sa mga paglabag na karapatang pantao ng Russia. Nakatutok, Karil Peñarubia. Nitong Lunes ay naging mainit at masaya ang naging pagtanggap ng Buses HS sa buwan ng kababaihan. Sinimulan ang pagdaraos sa pamamagitan ng isang dance zumba kasama ang mga mag-aaral at guro ng paaralan. Narito ang ating bayan patroller, Ann-Kathleen Vista. Maraming salamat, Jamie. Magandang araw sa inyong lahat. Nandito ko ngayon sa BUCEILSHS Quadrangle kung saan nakita natin ang mga mag-aaral na nagdiriwang ng buwan ng mga kababaihan. Sinabayan ng maalab na umaga ang mainit na pagtanggap at pagbubunita ng mga guro at mag-aaral ng Bicol University College of Education Integrated Laboratory School High School Department o BUCEILSHS pagsalubong ng buwan ng kababaihan sa pamamagitan ng isang Zumba dance exercise na naganap noong 18 ng Marso taong 2024 alas 8 ng umaga sa BUCEILSHS Quadrangle. Dito ay nagsentro ng atensyon at tuwa ang nasabing Zumba, kaya naman hindi lamang nagkaroon ng pagkakataon ng mga kasali na mag-ehersisyo, kundi nagtagumpay din sa pagpapalakas ng kamalayan sa kahalagahan ng kababaihan sa lipunan. Naging matagumpay ang pagdiriwang sa pangunguna ng temang Lipunang Patas sa Bagong Pilipinas, Kakayahan ng Kababaihan, Patutunayan, kung saan binigyang buhay ang kahalagahan ng paglikha ng isang masiglang lipunan sa gitna ng pagpapahalaga, respeto at pagbibigay ng pantay-pantay na pagkakataon sa mga kababaihan na maipakita ang kanilang angking husay at di matatawarang kontribusyon sa iba't ibang larangan upang patuloy na paunlarin ang bansa. Dagdag pa rito, nagsilbi ito bilang tawag sa pagkilos na ipagpatuloy ang pangangalaga at suporta sa pagtayo ng isang patas at makatarungang lipunan para sa lahat. Ang aktibidad na ito ay hindi lamang nagbigay ng kasiyahan, kundi pati na rin inspirasyon at pag-asa sa lahat ng mga kababaihan na patuloy na ipaglaban ang kanilang karapatan at oportunidad. Nagpakita rin ang pagdiriwang na ito ng kahalagahan ng pagtutulungan at pagbibigayan ng respeto sa lahat ng kasarian sa lipunan. Sinimula ng programa ng panalangin pasasalamat at mungkahing gabay para sa lahat ng kababaihan. Sinundan ito ng pag-awit ng grupang hinirang at panunumpa sa watawat. Matapos ng formal na seremonya, nagkaroon ng mga masisiglang palitan ng tanong, Zumba dance exercise, panonood ng pelikula at photo booth, kung saan ang lahat ng ito ay naglalayong magbigay-pugay, kilalanin at itaas ang mga kababaihang naging at magiging susi ng pagbabago. Ngayon ay pakinggan natin ang panayam ng isa sa mga guro na naghanda ng nasabing pagdiriwang. Maaari ka po bang tanungin? Okay. Ano ang naging inspirasyon nyo sa pagpili ng Zumba dance exercise bilang isa sa mga pangunahing aktibidad sa pagdiriwang ng buwan ng mga kababaihan? Honestly, si Mamonina po talaga yung nakaisip ng Zumba dance exercise. She asked me na mag-lead ng Zumba. Sabi ko naman, then go. Nagawa ko din naman yon before na. So that's why nag-Zumba na. Ano ang mga susunod na hakbang o mga plano nyo pagdating sa pagpapalakas pa ng mga kamalayan sa mga issue ng kababaihan sa komunidad? We need to educate them pa. Maka-educate ng maraming kababaihan. I believe kasi pag edukado ang isang babae, mas nagpapalakas yun sa kanya as a person. And yun, parang mas gusto ko din i-advocate yung women empowerment. Maraming salamat po. Okay. Ngayon ay pakinggan natin ang panayam ng isa sa mga mag-aaral na nakilahok sa pagdiriwang. Maaari ka po bang tanungin? Anong naramdaman mo habang sumasayaw sa Zumba dance exercise? Siyempre, umaga-gumagalit na ano yung katawan ko. Nakaka-energize siya, like, good way to start my day.
Paano mo ipinapakita ang iyong kakayahan bilang kababaihan sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay? Of course naman, as a woman naman, just to compete in a male-dominated industry. As a student, of course, din, ganun. Salamat po. Thank you. Pakinggan natin ang panayam ng isa pang mag-aaral. Magandang araw. Magandang araw po. Maaari ka bang tanungin? Sige lang po. Paano nakatutulong ang naganap na programa sa pagpapakita ng kakayahan ng mga kababaihan sa lipunan? Dahil sa programang ito, nagkakaroon ng simbolismo or like symbolism tungkol sa mga babae. Hindi lamang sila gumagawa ng mga gawaing bahay, kundi kaya nilang gawin ang mga kayang gawain ng mga lalaki. Anong iyong masasabi sa kahalagahan ng pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga kababaihan sa lipunan? Mahalaga ito dahil ang pagsasama ay isang bilang suporta sa pag-isa't isa. Siguro, yun na rin po ang tulong ng mga kababae. Maraming salamat po. Yan lamang ho para sa ating Bayan Patrol. Ako si Ann Cruz Vista para sa Media ng Bayan. Media ng Bayan, alamin ang panahon. Mainit at posibleng umulan sa ilang bahagi ng Luzon. Tayo maging alerto sa posibleng baha at landslides. Posible namang umabot sa 40 degrees Celsius ang init sa ilang lugar. Para sa karagdagang updates, nakatutok si Ate Kim. Ate Kim? Mainit na panahon pa rin ang aasahan sa malaking parte ng ating bansa ngayong araw, bunsod ng mainit na hangin mula sa karagatang Pasipiko. Sa ngayon, ang shearline ang magdadala ng mauulap hanggang kaunting pagulan sa bahagi ng eastern section ng Southern Luzon. Samantalang northeast monsoon naman ang umiiral sa ilang bahagi ng Northern Luzon. Ang shearline ay posibleng malusaw na anong oras man o sa mga susunod na araw. Ngayong hapon ay patuloy ring magdadala ng mauulap at maulan na panahon ang palusaw ng shearline sa ilang bahagi ng Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, kasama na ang Pilillo Island. Ang mga ulap ito ay posibleng magdulot ng biglaang baha, landslide o pagbuo ng lupa, kaya maging alerto at palaging handa. Samantalang posibleng mawala ng shearline at mapalitan na ito ng easterlies. Magiging maulap naman ang mga papabilin sa ilang bahagi ng Batanes at Babuyan Island, sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, at pati na rin ang natitirang bahagi ng Cagayan Valley. Asahan ang maliwalas na panahon na minsan ay may kalat-kalat na pag-ulan dulot ng amihan. Samantalang itong amihan ay posibleng mawala sa mga susunod na araw, ngunit ay magpaparamdam ulit sa pagsapit ng Miyerkules o Webes sa susunod na linggo. Ngayong araw, asahan ang magiging mainit na panahon at posibleng pumalo sa 48 degrees Celsius at may tatalang heat index sa Baybay City, Cotabato City, Dumangas, Iloilo, at 39 degrees Celsius naman sa Catbalogan City at Masbate City. Yan ang update sa lagay ng ating panahon. Ito si Ate Kim para sa Balitang Alerto. Pitsong Naselos, may copyright issue. Marina Summers nanalo ulit sa RuPaul's Drag Race. At Cardi B na paluwa, hindi kinaya ang balut sa pagbabalik na Media ng Bayan. Ano ba to? Ay, eto na. Uy, hi ka naman oh. Hi! Hi, ako si Jaya. Estudyante mula sa Universidad ng Pilipinas. Ay, aspiring pa lang pala. Ito kasi gusto nila mama. Panganay kasi, syempre, ako pa magpapaaral sa mga kapatid ko. Kaya kailangan, aral, aral, aral. Kaso nga lang. So, andito kami ngayon sa Jollibee. Kasama ko ngayon si Miss Sungit. So, kumakain kami ng... Ay, wag na pala natin ipagdita. Thanks pala sa libre, bro. You're welcome. So, ngayon guys, tuturuan ko kayo paano Uy, lumabas na result sa UPCAT. Dali, check mo na. Reaction video guys, oh.
Ay, hindi ako nakapasa. Paano na ako? Paano ng pangarap ko? Matatanggap pa kaya ako ng magulang ko? Wala nang magmamahal sa akin. Pero, akala ko lang pala yun. Dahil ang totoo, meron palang taong mananatili. Maging sino man ako. Huwag kang matakot, di mo ba alam nandito lang ako sa iyong tabi, di kita pababayaan kailanman. At kung ikaw ay mahulog sa bangin, ay sasaluhin kita. Huwag ka matakot na matulog mag-isa. Sama mo naman ako. Tumungo naman tayo sa mga latest chika happenings. Narito si Francis Bonganay para sa Showbiz Balita. Handa mga kamerites? Handa na ba kayo para sa mga nagbabagang showbiz balita sa araw na to? Tara, makichika na! Hit song na Selos may copyright issue ligwak sa mga online streaming platforms. Tinanggal sa lahat ng mga music digital streaming platforms ang viral song na Selos ng Moro singer at tinaguriang queen of Bangsamoro Pop na si Shaira. Nabatid na umani ito ng milyon-milyong views sa YouTube at TikTok, maging sa Spotify, pero dahil kaparehas ito ng melody ng awiting Trouble is a Friend ng Australian singer na si Lenka, ay agad itong pinatanggal dahil sa issue ng copyright. Sa opisyal na pahayag ng AHS Channel, ang record label ni Shaira, kinumpirma nila na hindi mapapakinggan sa online streaming platform ang naturang kanta. Sa kabila nito, lubos na nagpapasalamat ang AHS Productions sa lahat na sumuporta at tumangkilik sa kanilang awitin. Umaasa sila na tanggapin pa rin ng publiko ang Selos sa oras na maayos ang issue sa copyright. Susunod, Marina Summers nanalo ulit, di pakabog sa RuPaul's Drag Race UK vs. The World. Muling nagwagi ang Filipino drag queen na si Marina Summers sa episode ngayong linggo ng RuPaul's Drag Race UK vs. The World. Pinahanga ni Marina ang mga judge sa kanyang suot na black dress na may karaoke sa likod nito sa episode ng runway category na Business in the Front, Party in the Back. Sa kanyang Instagram account, nagbahagi si Marina ng mga larawan ng kanyang napakagandang dress kasama ang kanyang mahabang caption. This is one of the most complicated things we've ever done so far, from getting the structure right to the proper wirings to make the speakers work. This was so much fun to do, saad niya. Ang pasadyang damit ay ginawa ng designer na si Nerick Beltran. Sa isang episode, ipinaglaban ni Marina ang corona laban sa Australian queen na si Hannah Conda sa pamamagitan ng dance challenge at lip sync. At siya ang nagwaging drag queen sa dulo. Nakatanggap din si Marina ng isa pang Ru Peter badge na naging dahilan upang manguna sa inaasam na badge. Si Marina ang nag-iisang Asian representative sa season ng palabas. Siya rin ang unang drag queen na kumatawan sa Pilipinas sa isang international na edisyon ng Emmy Award-winning original series. Gumawa siya ng hindi malilimutang pagpasok sa palabas na may nakakamanghang Filipina look. Sumikat si Marina nang ipahanga niya ang mga hurado sa kanyang Ama Filipina song na kanyang bersyon ng Ama Kabugera ni Maymay Entrata. Noong nakaraang linggo, nanalo rin siya sa Rusical episode ng palabas. Ang mananalo sa Drag Race UK vs. The World ay mananalo ng £50,000. At sa panghuli, Cardi B na paluwa, hindi kinaya ang balot. Hindi kinaya ng American rapper na si Cardi B ang paglantak sa sikat na pagkaing Pinoy at ipinagmamalaki ng pateros, ang balot o duck embryo.
Sa kanyang TikTok video, sinabi ni Cardi B na susubukan niyang i-rate ang pagkain mula 1 hanggang 10. Nang higupin niya ang sabaw ay nagustuhan niya naman ang lasa nito. Ngunit, nang makita niya naman ang duck ay napahiyaw siya. Niluwa naman niya ang dilaw na bahagi ng isubo ito. Anya, hindi raw para sa kanyang panlasa ang balot. Hindi rin siya nagbigay ng rate dito. I'm not gonna rate it from 1 to 10. I'm just gonna say that it's not for me, anya. Hindi ito ang unang beses na kumain ng Filipino food si Cardi B. Noong 2020 ay nasubukan niya rin ang lumpia, pansit at buko salad. At approve naman sa kanya ang lasa nito. At yan ang mga maiinit na usapin sa mundo ng showbiz. Ako si Princess Pungganoy, updated sa showbiz happenings. Miss Jamie, Sir Isaac. Salamat sa iyo, Frances. At yan po ang nagbabagang balita sa araw na ito. Ako si Jamie Danao. Ako si Isaac Balasta. Muli ito ang Media ng Bayan. Pinood, marhay, Kasing totoo sa serbisyo. mula sa Bicol News Center. Ito ang Media ng Bayan.